The Rise at Monterrasas. Safe ba ang project na ito? Maybe not. Tell me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Sa episode na ito mga kabayan, ako pa ay magbigay ng isang reaction video patungkol sa project ni na Slater Young, The Rise at Monterrasas. The Rise at Monterrasas. Okay, ito na po yung project ni na Slater Young. At ang pinaka-highlight nito yung mga kabayan ay Rice Terraces inspired residential buildings. Maliit lang yung structure, hindi gaanong malalaki or hindi naman gaanong kataasan. At ang intention ay pagpapatayo ng mga residential units following the slope ng bundok. Maganda at naiiba yung project na ito mga kabayan. Ayon kay Slater Young, pinag-aralan na nila yung project site, pinag-aralan ng kanilang mga geotechnical engineer. At ayon sa kanila, ang characteristics ng lupa is hard soil to rock. Ibig sabihin, matibay yung lupa. Walang problema sa soil bearing capacity or yung bigat ng building. Lalong-lalo na mga kabayan at yung kanilang ipapatayo ay hindi naman yung matataas na or hindi yung mabibigat na buildings. That's correct. At bilang isang structural engineer mga kabayan ay wala naman akong makitang safety issues patungkol sa design concept. At I'm sure na pinag-aralan na nila ito at nabigyan na nila ng mga solusyon. Pag titingnan natin mga kabayan yung mga external factors na pwedeng makaapekto sa project na ito, ang problema sa earthquake sa aking assessment is madaling mai-solve, manageable siya. Dahil hindi naman malalaki yung mga building, hindi naman siya mataas. Pangalawa mga kabayan, itong effect ng typhoons at malakas na pag-uulan na pwedeng magdulot ng erosion, magdulot ng flooding sa loob ng bawat levels dahil sa malakas na surface runoff, ay madali lang itong mabigyan ng solusyon. Pagka na-terrace mo ang isang bundok, yung takbo ng tubig, yung surface runoff, mabawasan mo yung speed. So, masusolve yung problema sa erosion. Yung pinaka-wall mismo ng building, siya yung gagamitin niyang retaining wall para ma-stabilize yung lupa. Yung pagka-conceptualize ng building is na-enhance para ma-stabilize yung lupa. May mga ilang comments lang ako in terms of maintenance ng buildings. Although hindi ko pa nakita ang mga details ng project na ito, base dito sa aking nakikita sa video, yung mga floor plates is mahaba. At I'm sure na pati rin yung mga retaining wall ay mahahaba. Ito ay susceptible sa tinatawag na mga cracks due to differential settlement ng mga soil. Lalo na pag may earthquake, hindi uniform yung settlement ng soil. Assuming this is the soil, at pagka mag-settle dito, ito naman yung concrete mo. So pagka nag-settle dyan, magkakaroon ng crack dyan. Dahil yung concrete, magbe-bend na ganon. So magkakaroon ng crack na parang ganito sa mga walls, pati rin sa mga floor plates. Susceptible din ito sa tinatawag na shrinkage and creep. Habang tumatagal ang concrete, mag-shrink siya. Kasi sa mga medyo luma ng concrete, mapapansin natin ito na may mga cracks na ating nakikita. Ang isang solusyon dito, at itong pinaka-common na solusyon, expansion joints. Ang ibig sabihin nito, hindi natin i-construct yung plates na tuloy-tuloy as a one element. Instead na continuous yung concrete mo na ganito, i-break mo na ganito, hindi siya tuloy-tuloy. Pagka may differential settlement dito, sa gitna, bababa lang dito. Hindi mag-crack. So ito yung example ng expansion joint detail. Ideally, ito ay at least every 20 meters. Or for the case ng project na ito, at least every unit. Pagka mag-shrink yung concrete, hindi siya mag-crack dahil gumawa ka ng crack dito. Kung mag-shrink yung concrete at mag-expand, ay dito yung makompress. Dito siya makompress. Ito, maaaring ito ang pwedeng ginawa nila. Meron ding isang pwedeng gamitin, fiber reinforced concrete. So ito, maganda rin ito, kaya lang medyo mahal. So instead na mag-shrink
yung concrete, ay hindi siya mag-shrink dahil meron na siyang reinforced. At saka pagka may differential settlement, parang maging flexible na yung concrete. Hindi siya mag-crack dahil meron ka ng mga masinsin na fiber reinforced. Pagka maiwasan natin yung mga cracks na ito, malesen natin yung cost ng maintenance. Kasi pag ang concrete ay maraming crack, nandun yung magkakaproblema ka sa leakage pagka may umulan. Lalo na yung project ni Mr. Slater Yang is meron siyang mga planters, meron siyang mga landscape bawat floor. Ito, mag-accumulate ang mga tubig dito pagka umulan. So, kailangan na maiwasan yung pag-crack ng mga concrete para maiwasan yung malaking gastos sa maintenance. Is there a reason that you're not writing this down? Hindi ko naman kinukumpara yung project ni Mr. Slater Yang dito sa mga bahay na ating nakita dito na nasa kabundukan. Ang gusto ko lang ipakita dito ay yung pagpapatayo ng bahay sa bundok, mga kabayan. Hindi po ito bago sa atin. Yung project ni Mr. Slater Yang is pinag-aralan yung buong project site bago ipatayo. Unlike dito sa individual buildings, may mga ilang buildings na ginawa ng maayos, may mga ilang buildings na basta lang nagawa. Yung issue dito, andun yung problema sa erosion. So pag ang buhos ng ulan ay naipon sa isang lugar, pupunta lahat yung tubig doon, kung saan yung dadaan ng tubig, ayun yung magiging critical. Maaring yun yung mag-cause ng erosion, yun yung mag-cause ng slide. Unlike dito mga kabayan, ay meron itong mga terrace. I-control niya yung speed, yung bilis ng pagbuhos ng tubig. So sa ating po mga building officials, local or national government, ay maganda po itong project ni Mr. Slater Yang, isang halimbawa sa isang organized na construction ng building sa kabundukan. Pagka-organize yung pagpapatayo, may proper zoning, maiwasan natin yung masamang epekto ng typhoons, yung malakas na pagbuhos ng ulan, at saka maiwasan natin yung erosion. So ito, ang tingin ko dito, mas safe ito kumpara doon sa individually constructed na mga bahay doon sa kabundukan. Iyan po mga kabayan. Wait, that's it? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like and share at abangan na lang ang susunod na mga videos. Thank you.